At ang isa nga sa larawan ng pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo at ng kaluwalhatian ng Diyos, ang Templo Sentral, na matatagpuan sa malawak na central complex ng Iglesia ni Cristo. Matayog, magara, maningning, tahanan ng Diyos. Ganyan ilarawan ng maraming nakakakita ang dakilang strukturang ito sa tuwing sila ay dadaan sa kahabaan ng kalsadang ito at mapapalingon sa templo. Sino ba naman ang hindi makapapansin dito kapag ikaw ay nagawi sa Quezon City? Sa laki at sa kakaibang disenyo nito, maraming tao ang namamangha sa gandang taglay ng gusaling ito. Ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo ay isa sa mga nagsisilbing landmarks ngayon dito sa Quezon City. Bakit po namin nasabi na ang templo ay isa sa mga larawan ng pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo? Sa pagsisimula po ng Iglesia noong 1914, ang mga kaanib ay nagsasagawa ng mga pagsamba sa mga silid-tuluyan at mga bahay ng mga kaanib. Noong taong 1918, itinayo sa Gabriela Street sa Tondo, Maynila ang unang kapilya ng Iglesia ni Cristo na gawa sa pawid at kawayan na siyang mga pangunahing materyales noong mga panahong yon. Makalipas ang ilang mga taon, nagbago ang disenyo ng mga kapilyang itinayo ng Iglesia ni Cristo. Noong 1937 naman itinayo ang isang kapilya sa Punta Santa Ana, Maynila. Ito ang pinakamalaking gusaling sambahan noon. Mula sa pawid at kahoy, ang mga bagong kapilya ay gawa sa mga kahoy, mga concrete materials at mga bakal upang mas tumibay pa ito. Ang unang konkretong kapilya naman ng Iglesia ni Cristo ay ang gusaling sambahan sa lokal ng Washington sa Sampaloc. Mula noon, sunod-sunod na nagpatayo ng mga konkreto at malalaking kapilya ang Iglesia ni Cristo. Dito rin napansin ng marami ang kaibahan nito sa ibang religious structures dito sa Pilipinas, lalo na ang architectural design nito mula sa labas hanggang sa loob ng gusaling sambahan ng iglesia. Hanggang sa dumating na nga ang panahon na ipanukala ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na magtayo na ng isang magara at malaking gusali ang Iglesia ni Cristo para sa lumalagong bilang ng mga kaanib na sasamba sa Diyos. Dito sa may pinto ng Templo Sentral, makikita ang isang marker kung saan nakasaad ang isang talata ng Biblia na talaga namang akmang-akma para sa Templo ng Diyos. July 27, 1984, kasabay ng ika-70 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, na itayo at itinalaga sa Diyos ang Templo Sentral sa isang pagsamba na pinangasiwaan ni kapatid na Eranio G. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, at ang humalilingligan ng pumanaw na ang kapatid na Felix Manalo noong 1963. Ang Neo-Gothic-inspired architecture na ito na dinisenyo ni Architect Carlos Antonio Santos Viola ay kayang maglulan ng 7,000 katao. Ang isa sa mga kapansin-pansin sa Templo Sentral ay ang kanyang mga tore. Ang gusaling ito ay merong 6 major towers at 22 spires. Ang pinakamataas sa lahat ay ang middle tower na merong sukat na 285 feet mula sa baba at meron itong diameter na 33 feet at dahil sa laki ng kapilyang ito, it is virtually visible within a 10-kilometer radius. Sa mata ng maraming tagapagmasid, ang Templo Sentral ay nag-iiwan ng mahalagang tatak sa larangan ng arkitektura ng ating bansa. It's a landmark of Philippine architecture. Why is it a landmark? The Central Chapel is actually one of the great icons of Philippine architecture because not only the Central, even all the Iglesia ni Cristo architecture all over the Philippines dominates the landscape, whether in a metropolitan context or even a provincial context. So umaangat siya talaga. So the eyes are drawn to that temple. Even ako, I am not a member of your congregation. I'm a Catholic. I am drawn to the beauty of the building because of its simplicity. So its a purity of form, the simplicity of its geometry. It is really modern. It's very monumental. So
it's inevitable for you not to look at it while passing through Commonwealth. No? So the green roofs, no? The cylindrical volume na pinagtabi-tabi, and the spires. No? Imagine there are 22 spires, no? in the central temple. So talagang ano siya, reaching to the heavens. I appreciate its overall presence in the landscape. No? Parang there's hope. Parang in a landscape full of misery, no? And in an urban slum, no? There is hope. The temple has its place, no? To be one of the highlights of Philippine architectural history. It's uniquely Filipino. It's uniquely Filipino. Kahit saan ka pumunta, anywhere in the globe, nothing compares to the Central Temple. Ang iglesia ay lokal nga ang kanyang karakter. May pagka-indigenous, di ba? Mas emphasize doon yung baba ng mga tao at yung grandeur ng mga struktura. Hindi naman ganong maaalwan ng buhay ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, pero ang lalaki ng kanyang mga simbahan, di ba? So naipapakita ng inyong mga katedral na kayang bumuo ng ganitong mga struktura ng pagsasama-sama ng mga tao sa bigkis ng isang relihiyon, na sila ay hindi kumbaga ay minor lang na grupo sa lipunan, lalo na among the religious communities. Na ang iglesia is a force to reckon with, and it has the resources, and therefore at the same time can tell the world that this is how successful we can be, and it has been so successful for a long time now. Templo Central ay merong iba't ibang bahagi. Ang main nave, balcony, choir loft, at nursery. Meron din itong side chapels, ang east and west wings. At ang sanctuary na agad mong makikita sa pagpasok mo sa templo. Makikita sa main nave ng gusaling ito ang mga naglalakihang crystal chandeliers. Ang sukat ng pinakamalaking chandelier ay 5.5 meters ang width at 6.5 meters naman ang height. At kahit sino ang makakita nito ay hindi maiiwasang hindi mamangha sa ganda at laki nito. Ang main hall ng Templo Central ay matatagpuan sa ikalawang palapag nito at pwedeng puntahan sa pamamagitan ng elevator o ng hagdan. Sa pagpasok pa lamang ay talagang mamamangha ang sinuman sa mga dingding at kisame na intricate ang mga designs at magkakaugnay ang bawat disenyo. Nasa harapan ang tinatawag na tribuna o ang dako kung saan tumatayo ang mga ministro na mangangasiwa ng pagsamba sa iglesia. Nasa likod naman ng tribuna ang koro, ang dako para sa mga mang-aawit. Sa itaas ng koro ay ang malaking bilog na siyang sumisimbolo sa sikat ng araw. Ano pat ang bawat bahagi ng templo, loob man o labas, ay sadyang dinisenyo at ginawa upang maging angkop sa pangangailangan ng iglesia sa pagsasagawa ng mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ngayong taon na ito, 2014, kasabay ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo, ay ipinagdiriwang din ng Templo Central ang ika-30 taon ng pagkakatayo nito at pagkakatalaga sa Diyos. Sa loob ng 3 dekada, ang Templo Central ay naging saksi sa maraming mahahalaga at makasaysayang pagtitipon, aktibidad at pagdiriwang ng Iglesia ni Cristo. Hindi iilang modifikasyon din ang isinagawa sa loob ng templo upang higit pang matugunan ang pangangailangan ng mga kaanib sa pagsasagawa ng mga pagsamba. Noong July 23, 2005, sa isinagawang pagsamba at pagpapasalamat sa pagsapit ng 91st anniversary ng Iglesia ni Cristo, unang ginamit ang digital video wall sa templo.
nakagagalak sa kalooban na isipin na ang mga malalaki at magagarang gusaling sambahang ito ay naipatatayo ng Iglesia ni Cristo hindi sa pamamagitan ng tulong pampinansyal mula sa gobyerno o mula sa mga donasyon, kundi mula sa mga kusang handog na ibinibigay ng mga kaanib sa mga panahon ng pagsamba.